Magandang hapon sa inyong lahat sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo na siyang tumubos ng ating mga kasalanan at binigyan tayo ng bagong pag-asa. Salamat din patuloy sa mga kapatid na masigasig na sumusubaybay sa ating pag-aaral. Ang patuloy kong sinasabi, ang ating layunin ay patuloy na unawain at saliksikin ang salita ng Panginoon upang sa ganung paraan ay magbigay ito sa atin ng karunungan at kaalaman sa lahat ng kalooban, pagkakilala at sa lahat ng gawa ng Diyos, hindi lang sa ating kaligtasan kundi sa buong mundo, kung anong gagawin niya, kung paano niya ito babaguhin. Amen. So ang ating paksain na makikita natin sa Roma chapter 10. So tatalakayin natin ngayon ang dalawang katwiran. Bagamat ito ay malalaking paksain, ay nawa, gabayan tayo ng Panginoon sa pagtalakay upang maihayag natin ito ng maayos at malinaw. Tuloy niyo akong samahan muli sa isang maikling panalangin, anak. Kami po ay nanikluhod sa banal mong trono at patuloy na kinikilala na ang lahat ng salita na nasa Biblia at ang lahat ng mga gawa, Panginoon, lahat ng ito ay mula sa iyo, karunungan mo, kalakasan mo, kapangyarihan mo, at kadakilaan mo, Panginoon. At ikaw, Panginoon, nagsalita na ginagawa mo ang tao na bulag at ginagawa mo rin ang tao. It is you, Lord, who make the people blind. It is you, Lord, who make the people can see. It is also you who make the people deaf and opens the ear of a deaf person, Panginoon. Lord, alam namin na hindi lang ito physical na kabulagan o kabingihan, kundi ito ay spiritual na kabulagan at kabingihan ng kanilang puso dahil ito ay nadiringlan, Panginoon, na pinaliwanag mo sa Biblia na due to the hardening of their heart, O Lord. Bagamat ayaw mo na sila ay hindi makatanggap ng pagpapala ng kaligtasan, pero iba ang response nila, Panginoon, sa mga salita mo at sa gawa mo, pagkos na dapat kayong pasalamatan at magbunyi sa kaligtasan at biyaya na pinagkakaloob mo, ay hinahamak pa nila ito, Panginoon. Hindi lang hinahamak ang ginagawa mo, Panginoon, kundi hinahamak nila ang kadakilaan ng iyong kaluwalhatian na hindi nila lubos na naunawaan. Kaya salamat, Ama, sapagkat lagi ko sinasabi na ibinilang mo kami upang kami makasama sa kaligtasan sa pagkakaloob sa amin ng pangunawa na maunawaan ang ginagawa. Pagpalain mo rin, Lord, lahat ng mga tenga na makinig sa araw na ito. Sa iyo ang aming papuri at pagsamba in Jesus' name. Amen. And Amen. Amen. So sa Biblia, makikita po natin na mayroong dalawang pagpapaliwanag, mayroong dalawang katwiran ang sinasabi si Apostol Pablo. So sabi ko nga, kung wala ang Biblia, wala ang salita ng Diyos, wala ang pagpapaliwanag ng mga apostol, ay hindi natin lalong maunawaan kung ano ang ginawa ng Diyos at gaano kadakila ang ginawa ng Diyos sa atin. At dito mo rin maunawaan na yung sa salitang pananampalataya, kaligtasan, talagang ito ay karunungan ng Diyos dahil hindi siya kayang sakupin lang ng ilang mga pangungusap ng isang tao nagpapaliwanag, sapagkat marami at iba't ibang klaseng pananaw na ibinibigay ng Biblia upang maunawaan natin ang kabuuan, no, ng kadakilaan ng Diyos sa kaligtasan na gawa niya
para sa atin. Kaya I pray na sa bawat salita ng Panginoon ay para tayo nagbubuo ng puzzle na lalo magliliwanag yung mga katanungan na hindi natin naunawaan sa ginagawa ng Diyos. So sabi ko na kanina, mayroong dalawang katwiran na sinasabi si Apostol Pablo na sinulat niya dito sa aklat ng Roma. Pero bago doon, yung desire ng puso ni Pablo sa kanyang mga kababayan, sana ito rin ang ating desire, no, sa ating sa kapwa. Sabi niya rito, "Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved." So, yung salita pa lang na yan, malalaman mo na hindi sila ligtas. Pero ang kalooban ni Apostol Pablo, sila daw ay dapat maligtas, no? So verse 2, sabi niya, "For I bear them record that they have a seal of God." Ibig sabihin, sumasaksi ako o nagpapatotoo ako na ang mga kababayan ko ay mayroong kasigasigan sa Diyos. Kasigasig sila. Katunayan, andyan yung templo, naglilingkod sila, talagang walang tigil yung kanilang paglilingkod, no? Pero ang comment ni Pablo, "For I bear them record that they have a seal of God, but not according to knowledge." Pero hindi ito nakaayon sa kaalaman o tamang kaalaman. Ito yung naunawaan ni Apostol Pablo. "For they," sila, in Israel, "being ignorant of God's righteousness," sapagkat sila ay mangmang o walang alam sa katuwiran ng Diyos, "and going about to establish their own righteousness." Sa di nila pagkakaalam ng katuwiran nagmumula sa Diyos, sila mismo ang gumagawa ng sarili nilang katuwiran para maipalabas nila na sila ay accepted sa harapan ng Diyos. No? Sa ganung paraan, sabi ni Apostol Pablo, "have not submitted themselves unto the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness for everyone that believeth." Medyo malalim ito. Na si Kristo raw ang dulo o hangganan ng kautusan. Samantalang sila nagpapakasumikap na gawin lahat ng bagay na ipinag-uutos ng kautusan para maging matuwid sila sa harapan ng Diyos, pero pagdating ni Jesus Christ, hindi nila naunawaan na siya ang hangganan o katapusan ng kautusan. Ito rin ay nagpapakita ng expiration ng nauna. Kaya nga sabi natin, kailangan makinig tayo sa salita ng Panginoon sapagkat may mga pagbabago o may mga bagay na ginagawa siya. Baka nasa lumang tipan pa sila, so hinahanap nila yung mabubuting bagay na gagawin ng Diyos para sa kanila, hindi na iyon sakop ng naunang kautusan o naunang tipan. So ito ngayon, no? So verse 5, sabi ni Moises, "For Moses described," inihayag o sinulat, sa ibang translation sinulat. "For Moses write, the righteousness which is of the law," isinulat ni Moises ang katuwiran na nakaayon sa kautusan, "that the man which doeth those things shall live by them." Ang tao raw na gumagawa o tumutupad sa lahat ng kautusan ay mabubuhay ayon doon sa kautusan. Pero sabi ni Apostol Pablo, ngunit ito ngayon, yung sinasabi na katwiran, "but the righteousness," isang panibagong katwiran sa mata ng Diyos, "which is of by faith, speaketh on this wise." Nagsasabi sa ganito namang paraan. Huwag mong sasabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit upang hugutin si Kristo roon at ibaba? O kaya, sino ang lulusong sa kalaliman upang ibangon si Jesucristo mula sa mga patay? Ngunit ano ba ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo. Ito ay nasa iyong bibig. Ito ay nasa iyong puso. Ano ito? Ito ay ang salita ng pananampalataya na aming
ipinapangaral. So tandaan nyo, no, pinag-aralan ko to, parang tricky siya, no? Hindi siya madaling maunawaan. Bakit sinasabi ng Panginoon yung pananampalataya nasa bibig? Ha? At sinasabi naman, iyon naman ang kanilang ipinapangaral. So ano klaseng pananampalataya yun? No? Ngayon, sinabi ni Apostol Pablo na kung ikukumpisan mo, if you will confess with your mouth that Jesus is Lord and shall believe in your heart that God has raised Him from the dead, you shall be saved. So nakita nyo, meron ng kaligtasan doon sa confession pa lang. At sa pananampalataya na nasa kanyang puso. For with the heart man believeth unto salvation, and with the mouth confession is made unto salvation. So bago tayo dumako sa ikalawang katuwiran ng Panginoon, tingnan natin yung pinaghugutan ni Moises, no? Ay pinaghugutan ni Apostle Paul kung saan niya kinuha itong salitang ito, no? Na sino ang a-ascend sa langit upang kunin. Pero mapupunan ninyo, nabago yung salita. Ano nakuha ni Apostol Pablo na nabago yung salita? Sapagkat iba yung sinasabi ni Moises doon. Pero bakit na-pick up ng kanyang isip na si Kristo yun? So tingnan natin sa Deuteronomy. Sa Deuteronomy chapter 30 yun eh. Yan. So, nakipagtipan ng Panginoon sa bayang Israel, sa buong sambayan ng Israel, at napakaraming kautusan na binigay niya kay Moises, at doon ipinagtipan o pinagtali ang bayang Israel sa Panginoon. Alam niyo yung tipan, marami tayong hindi naintindihan sa klase ng tipan, no? Yung pagtatali. Pero maunawaan lang natin yan sa ating pangunawa sa panahon natin ngayon, hindi sa pangunawa natin, kundi kung ano ang pangunawa ng mga Israelita. Kaya mahalaga nga yung paliwanag ng mga apostol kasi doon nila ito inuunawa. At doon tayo lalagay sa pangunawa nila. Hindi tayo maglalagay na sarili natin pangunawa. So nakalagay dito, sabi niya rito, and it shall come to pass, mangyayari, when all these things are come upon you. Di ba nagsalita ang Panginoon sa Deuteronomy 28:29, curses and blessing. No? Kapag susundin mo ang lahat ng mga kautusan ito mga pagpapala na mangyayari sa iyo, pagpapalain ka rito, pagpapalain ka rin sa labas, lahat ng gawa ng kamay mo pagpapalain, pati ang laman ng iyong mga tiyan, pati ang mga bakahan mo, mga binhi ng iyong mga bakahan, ang iyong lupain, so lahat-lahat yan. Pero kapag ikaw ay sumuway at tumalikod, higit sa lahat, ay natuto kang sumamba sa ibang Diyos-Diyosan, ay lahat naman ng sumpa na ito ay dadarasin mo. So kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, pag nangyari na mga bagay na ito, and it shall come to pass when all these things are come upon you, blessing and the curse, which I have set before you. Nilatag ko sa harapan mo. And you shall call to mind, sa ESV natin basahin, mas madali, no? When all these things come upon you, the blessing and the curse which I have set before you, and you call them to mind, ibig sabihin, timpi mo sa iyong isipan, no? Napagtanto mo sa iyong isipan, among all the nations where the Lord your God has driven, kung saan nandun kayo, sa pinagtabuyan na kayo ng Diyos, sa mga lupain at sa mga bansa. And return, manumbalik sa Panginoon yung Diyos, you and your children, and obey His voice in all that I command you today. Naalala niyo yung mga commands na sinabi ko ngayon, at susundin niyo na with all your heart and with all your souls. So hindi sila kakalimutan ng Panginoon. Sabi ni Apostol ni Moises, then the Lord your God will restore. Ibabalik kayo your fortunes and have mercy on you. Mag-umpisa na siyang mahabag sa inyo. And He will gather you again from all the peoples of the Lord your God has
For all the peoples where the Lord your God has scattered you. Of your outcasts are kung ang pinagkatabuyan sa inyo in the uttermost part of heaven, from there the Lord your God will gather you. From there, He will take you out. And the Lord your God will bring you into the land that your father possessed, that you may possess it, and He will make you more prosperous and numerous than your fathers. And the Lord your God will circumcise your heart. Ito yung prayer natin kanina. Kita nyo? Pag sinabing uncircumcised yung heart, ibig sabihin matigas, ibig sabihin hindi nakakaunawa, bubuksan ng Diyos yun. And the Lord will circumcise your heart and the heart of your offspring, so that you will love the Lord your God. Doon ka na mag-umpisang ibigin ng Panginoon. You will love the Lord your God with all your heart, with all your soul, that you may live. Kasi nakakaintindi na yung puso eh. Pag binuksan ang puso mo ng Panginoon, mag-uumpisa na yung makaunawa. Ha? Doon ka na ngayon matututong ibigin ang Panginoon. At doon na rin, magre-response ang Panginoon na kikilalanin ka. And the Lord your God will put all these curses sa kanino, sa iyong kalaban, on your foes and enemies who persecuted you. And you shall again obey the voice of the Lord and keep all His commandments that I command you today. For the Lord your God will make you abundantly prosperous in all your work, in all the works of your hand, the fruit of your womb, and the fruit of your cattle, and the fruit of your ground, or the fruit of your land. For the Lord will again take delight in prospering you, as He took delight in your fathers. Tandaan ninyo, yung delight ng Panginoon, dalawa yon. May kita yun sa Bible. Kapag ikaw sumusunod, He delight to bless you and prosper you. Pero kapag patuloy na matigas ang puso mo, iba na ang delight ng Panginoon doon. Delight to punish you and smash you until lahat kayo ay maubos. Mababasa nyo sa Bible yun. Kaya huwag mong gagalitin ng Panginoon dahil lagi sasabihin, ang Panginoon is, God is love. Hindi forever ang Diyos ay pag-ibig kapag ikaw ay patuloy na sumusuway. Ngayon, ito sa verse 11, for this commandment, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, na kinote ni Apostol Pablo. For this commandment that I command you today is not too hard for you. Hindi napakahirap para sa iyo. Hindi rin ito malayo. Neither it is far off o far away. It is not in heaven. Pansinin niya salita, ha? It is not in heaven that you should say in your heart, who will ascend to heaven for us, to bring it, sabi niya, to bring it to us. That we may hear it and do it. So anong i-ascend na isang tao para kunin sa langit? Yung salita, di ba? Upang madala sa baba at marinig namin at sundin namin. It is neither beyond the sea. Pero ito ang quotations ni Apostol Pablo on the deep. Pero yung idea parehas din. Hindi malayo, hindi malalim. Hindi na sa kabilang ibayo ng dagat. That you should say, who will go over the sea to bring it to us that we may hear it and do it. But the word, ito na yung parehas, but the word is near to you. It is in your mouth and it is in your heart so that you can do it. Yan. So ano ba yung tinatalakay natin dito? Tinatalakay natin ay yung dalawang katwiran na nagmumula sa Diyos. So mapapansin ninyo, ang salita ng Biblia is righteousness of God, no? The righteousness of God. So ano ba yung righteousness o katuwiran ng Diyos? So maunawaan ninyo, yung katuwiran, ano ang purpose ng katwiran kaya niya ibinibigay ng Diyos sa tao? So makikita natin, yung katwiran na yun lahat ay yung kautusan na ibinigay ng Panginoon kay Moises.
nabili ng Panginoon, huwag silang liliko sa kaliwa, huwag silang liliko sa kanan, kundi iyon ay tuparin lang nila ng diretsyo. So, ang isang dahilan upang ikaw ay mabuhay at upang humaba ang buhay mo doon sa lugar na pupuntahan mo, na iyong aariin. So may kinalaman sa pamumuhay nila, that you may live upang ikaw ay mabuhay. So anong klaseng buhay yon? So pamumuhay na matuwid. At yung matuwid na pamumuhay ay idinidikta na ng Diyos. Ito yung sinasabi natin, kaya nga tinawag na righteousness of God. Ito ay katuwiran galing sa Diyos. O matuwid na pamumuhay galing sa Diyos. So ang purpose niya ay makikita natin. So gawin nyo lang to. No? So kapag sinunod nila, sabi ng Panginoon, ni Moises sa mga Israelita, if you obey the commandments of the Lord your God, that I command you today, by loving the Lord your God, and by walking in His ways, and by keeping His commands and His statutes and His rules, sa lahat ng salita ng Panginoon, kautusan, alituntunin, mga regulasyon, sabi ni Apostol ni Moises, then you shall live and multiply. Kayo ay mabubuhay, kayo ay dadami, and the Lord your God will bless you. Pagpapalaki kayo ng Panginoon sa lupain na inyong papasukin. Ha? So, sa madaling sabi, yung katuwiran na yon, o matuwid na pamumuhay na gagawin nila o susundin nila mula sa kautusan ng Panginoon, ito ay susi ng pagpapala ng Diyos sa kanila. Ito rin ay susi para sila ay mabuhay at mabuhay ng mahaba doon sa lupain na kanilang papasukin. Ano ba yung ibig sabihin ng you shall live? Tandaan natin nung tayo ay sinilang, ang intindi lang natin ng mabuhay ay humihinga tayo. Diba? Pero yung sinasabi ng Biblia, hindi na kayo humihinga, kundi may kinalaman nyo sa lahat ng inyong gagawin, sa lahat ng inyong lakad, sa lahat ng inyong sasabihin, at sa klase ng iyong pamumuhay. Iyon ang sinasabi ng live, pamumuhay, manner ng iyong life. Na sinasabi ng Biblia, ito yung matuwid na klase ng pamumuhay mo. Kaya nga, kautusan ng Diyos, mayroon 3 parte na o pagkakahati. Isa yung tinatawag nilang moral law. Particularly, yung moral law may kinalaman sa mabuti at masama. Ito yung 10 Commandments. Whether ikaw ay Israelita, whether ikaw ay pagano, lahat tayo ay responsible doon. No? Diba? Huwag kang sasamba sa ibang Diyos-Diyosan, huwag kang gagawa ng walang ibang Diyos maliban sa Kanya, huwag kang gagawa ng Diyos, huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi ng mali, no? Bear false to others, huwag kayong magsisinungaling. So basic yon sa lahat ng alituntunin at mga laws ng mga bansa, basic yon. So yun ang moral laws. Yung sunod ay social at yung pangalawa ay ceremonial at yung isa ay religious. Meron silang social laws, kanilang pakikipagtungo sa tao na medyo kakaiba na kaysa sa atin kasi iba yung kultura nila, di ba? The way na kanilang mag-groom, hindi nila bawal sa kanila magtabas ng kanilang balbas sa dulo, talagang pinapalaylay nila yan.
At bawal din sila maggupit ng parang bao. Nakalagay mismo sa salita ng Panginoon yun. So, marami pang iba. Pero lahat yon ay sinasabi ng salita ng Biblia, lahat yon ay matuwid. Dahil iyon ang kalooban ng Diyos sa kanila, sa lahat ng klase ng kanilang pamumuhay. At the same time, upang hindi rin sila matulad sa gawain ng pagano na kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Ang ibig ko lang sabihin, since siya ang lumikha sa atin, alam niya yung tama, at alam niya yung malinis, alam niya yung mabuti. At siya na mismo ang naglatag noon. Kaya nga sinasabi sa Bible na righteousness of God, dahil galing sa Kanya yun. Ito ang matuwid, ito ang tama, ito ang malinis, ito ang mabuti. Wala tayo noon. Kaso ang problema natin, kung tayo nabuhay, may sarili na tayong gusto. Di ba? Ay may pinagbabawal ng Panginoon na ganito. Tayo naman, halimbawa sa pagrelasyon, mas mayabang ka. Kung mayroong 3 o 2 babae, o 4 na babae, hilera sa iyo. Eh sa Diyos, ano yun? Masuklam-suklam yun. Pero itong gusto natin dahil dito tayo masaya. So yan ang sinasabi, hindi tayo ang nakakaunawa. Yan ang sinasabi natin, no? Yung inakala natin matuwid, mabuti, maayos para sa atin, pero pag dinala mo sa Diyos, hindi pala yun. Kasi alam ng Diyos bilang manlilikha. Parang isang inventor, nag-invent ng motor. So alam niya ang klase ng materialis na gagamitin niya. Alam niya kung gaano kabilis yan. Alam niya kung gaano kainit lang at kung gaano katagal lang niya gagamitin yung motor para hanggang dito lang init. Pag lumampas ang init niya, masisira na yan. Hanggang sa isang sisidlan ng panggatong, ilang kilometro lang ang kaya niya. Na-determine na lahat ng yun, inventor. Iyon yung pinakabuhay niya. Dahil pag ginamit mo siya ng sobra doon sa specifications na inilagay niya, masisira na siya. Ang tao ganon. Ang Diyos ang naglatag ng mga bagay na hindi mo dapat lampasan. Dahil pinapaliwanag dito sa Biblia, pag sinabi ng Panginoon, kung hihiwalay ka sa mga katuwiran na ibinibigay ko sa iyo, but if you turn your hearts away and will not hear, ayan, but are drawn away, isa na yan, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, and serve them, dinideklara ko sa inyo sa araw na ito, ang unang mangyayari, you shall surely perish. Kaya sinasabi ng Panginoon, kung gagawin mo lahat at patuloy mo susundin ang mga kautusan ko, mabubuhay ka. Pero kung hindi ka susunod at lalarga ka sa kaliwa, lalarga ka sa kanan, ayan, kaya sabi ng Panginoon, hindi tatagal ang buhay mo. Yan ang hindi natin lubos maintindihan. Ano ba ayaw ng Diyos sa ginagawa ko? Pinaliwanagan ng Panginoon. Pag nawala ka sa katuwiran na sinasabi ng Diyos na dapat mong ipamuhay at lakaran, anong unang mangyayari pag ikaw ay humiwalay sa sinasabi ng Panginoon? Di ba nagkakasala ka? At ang bunga ng kasalanan, kamatayan. Hindi mo naintindihan. Magbubunga lahat yan ng harm at saka in the end, magbubunga sa iyo ng pag-iksin ng buhay mo. Bisyo. Sarap-sarap mag-bisyo. Makikipagrelasyon sa iba't ibang mga tao. Mayabang pa yung tao dahil marami siya nakarelasyon. Nagkasakit na, tinatago niya lang. Hindi nakuha na siya ng sakit. Tinatago niya lang. Alam nyo, pag-aralan nyo, tahimik lang yan, hindi natin naunawaan, pero alamin ninyo ang data ng mga taong may HIV. At
At ang HIV, karamihan sino naapektuhan? Mga homosexual. Tingnan nyo, puro homosexual yan. Hindi sila mapigilan dyan. Yung pagsuway sa katuwiran ng Diyos, pinapaliwanag yan ng Panginoon, it will produce death. Kaya nga sinabi ng Panginoon, I declare unto you, sinisigurado ko na sa inyo, malilipol kayo, masisira kayo. Yan ang ibig sabihin niya, you shall surely perish. So dito nyo na maintindihan yung sinasabi ng Panginoon na buhay. Nananatili yung buhay mo, mag-i-enjoy ka, wala kang isiping masama, wala kang isiping makaka-apekto sa iyo dahil nasa pamumuhay ka ng katuwiran at ang katuwiran na yun na ibinigay ng Diyos na sinusunod mo hanggang sa dulo ng buhay mo ay nagbibigay sa iyo. Nilinaw na ng Panginoon nagbibigay sa iyo ng pagpapala. Ahaba pa ang buhay mo, pagpapalain ka ng Panginoon, lahat ng iyong mga gagawin ay pagpapalain niya. So nakalinya doon. Nakalinya roon. So, sinabi ng Panginoon dyan, sa verse 19, I call heaven and earth to witness against you today. Tinatawag ko ang langit at ang lupa upang sumaksi laban sa iyo sa araw na ito. Na inilatag ko na sa harapan mo ang buhay para maliwanagan, hindi ka na maguluhan sa pag-iisip mo. Inilatag na ng Diyos sa bayan ng Israel ang buhay at ang kamatayan. Ano ang buhay? Patuloy na pagsunod sa katuwiran ng Diyos. Sa mga matutuwid na alituntunin niya. Pag lumiko ka, death. Kaya nga, inilatag ko sa iyo, life and death. Ano pa? Ang kasama ron, blessing. Sa pagsunod sa lahat ng katuwiran ng Diyos, ay blessing sa pagsunod sa sarili mong kalooban, ay curse. So, may malabo ba dyan sa sinasabi ng Panginoon? Malinaw. Kaya lang ang problema nga, matigas nga ulo ng tao. Pero ang masarap doon, ang nakalulugod doon, yung binasa natin doon sa unang pagbasa natin, kapag kayo ay naroon na sa mga bayang ipinagtaboy ko kayo, at bumalik sa inyong isipan na naalala niyo yung sinasabi ko sa inyo, at muli kayo nanumbalik sa Diyos, at nagdesisyon ang inyong puso at isipan na sundin siya at dinggin ang kanyang mga tinig, i-restore kayo ng Panginoon. Kaya lang, marami nang nalaga sa inyo. Nakita niyo ba kung ilan ang namatay na sa panahon ng pinapatay ng Nazi? Kung ilang milyon yun? Gas chamber yun. Ilang araw lang nanood kami rito ng final operation finale. Na yung tapos na yung gera, nagtakbuhan na, patay na sila Hitler, pero may mga matataas pa. Isa na ron si Adolf Eichmann, nagtago sa Argentina. May mga Hudyo rin doon na nabalitaan nila, doon pa na nagtatago. Yung Adolf Eichmann na yun yung isa sa mga general na pinagbilinan na ata ni Hitler na yung libo-libong mga Israel, siya ang commander para patayin yun. Pinakita na doon sa isang pit na malalim. At may yung isang babae, may bata pa. Sabi niya, huwag mo, patayin niyo kami, pero ito, iligtas niyo yung bata. Hindi pinayagan ni Adolf Eichmann yun. Yung sinabi ni Adolf Eichmann, shot, gain na rin lahat yun. Libo yun, patay. Kaya hinanting si Adolf Eichmann para panagutin siya sa Israel. Nakuha nila yun. Hinugot nila yan sa Argentina. Inilusot nila sa airport. Nadala yun sa Israel. Kaya nagawa yung pelikula na yun. So I said to you, life and death
obedience and disobedience, blessing and cursing. And yet the Lord sabi ng Panginoon, therefore choose life, that you and your offspring may live. So asan ang life doon? Sa magsunod. Yun ang buhay na sinasabi ng Panginoon. Life na sumusunod sa matutuwid na alituntunin. Ang problema kasi hindi natin mapagtiwalaan ng Diyos. Kahit ang Israelita, hindi nila mapagtiwalaan ng lubos ang Diyos kasi hindi nila lubos na nakikilala. Tignan nyo sa awit. Ito, binasa na natin to 19. Ang Diyos ay perfecto at salita niya ay perfecto. Ano? Ito ang salita ng Panginoon. Characteristics ng salita ng Panginoon. The law of the Lord. The law of the Lord is perfect. Ang batas ng Diyos, perfecto. Ibig sabihin, wala kang pagsisisihan. Reviving the soul. Nare-revive ang iyong kaluluwa. The testimony of the Lord are sure. Ang patutuo ng Diyos, ng Panginoon ay sigurado. Pag nagpatutuo, nagsalita ng Panginoon, sigurado yon, no? Making wise the simple. Anong sample ng patutuo ng Panginoon? Pedro, you will deny me 3 times. Nalala niya? Pinapatutuhanan ng Panginoon yun. Ito rin. Alam niyo ba na sinasabi pa lang ng Panginoon kay Moises yung mga lituntunin? Yung lalo na yung sa Song of Moses, pinapakanta ng Diyos yung sinulat ni Moises, gawing kanta yun. Ang purpose para maalala. At kasama doon, talagang paglipas ng ilang henerasyon, tatalikod talaga ang marami sa kabuuan ng Israel sa Diyos. At sinabi ng Panginoon, and then pag dumating, nangyari ang mga bagay na yan, mai-stir ang galit ko. Doon lalabas ang galit ko. At pupuksain ko sila. Hindi pa nangyayari, nagte-testify lang ang Panginoon. Tingnan natin. Sa Deuteronomy chapter 32. Deuteronomy. Yan, ito yan Ayan, yung Song of Moses, yan kalagay. Then Moses spoke the word of this song until they are finished in the ears of the assembly of Israel. Ano yun? Yan. My teaching drops as rain, my speech distills as dew, like gentle rain upon the tender grass and like showers upon the herb. For I will proclaim the name of the Lord, ascribe the greatness to our God. The rock, His work is perfect. Nakita niyo? Sino yung rock? It is the Lord. It is Jesus. His work is perfect. And all His ways are justice. Or, ibig sabihin, all His ways are just. A God of faithfulness and without iniquity, just and upright is He. Ngayon ano sabi? They have dealt corruptly with Him. Sino yung they? Israel. And they have no longer His children. Nung sila ay naging corrupt, sinasabi ng Biblia, nagiging hindi ko sila mga anak. Because they have blemish, meron na silang mga dungis, they are crooked and twisted generation. Do you thus repay the Lord, you foolish and senseless people? Is not He your Father who created you and made you and established you? Remember the days of old. Ito yung kwento ng Panginoon. He found him in a desert. Ito yung pagkakatagpo niya sa bayan ng Israel. In a howling and waste of wilderness. He encircled him, He cared for him, He kept him as an apple of His eye. Kinalagaan sila, kagaya ng isang eagle, hanggang sa, dumating na. Matapos alagaan sila ng Panginoon, but Jeshurun, ito rin yung Israel, but Jeshurun grew fat and kicked. You grew fat, stout and sleek. Then he forsook God. Lumayo na siya sa Diyos.
who made him and scoffed at the rock of his salvation. Hinamak na niya ang bato ng kanyang kaligtasan. Ano yung they stirred? Ginalit nila ang Panginoon. They stirred him to jealousy with a strange God. Kung sila sumamba sa Diyos, iprinuvoke nila ang Panginoon sa pagsiselos. With abomination, they provoke him to anger. So, ano talaga sinasamba nila? Kapag sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, ayan, sinaliwanag ng salita ng Panginoon, they sacrifice to demons that were no God, to gods that they have never known. They have made me jealous with what is no God. Ayan sinasabi ko sa inyo. For a fire is kindled by my anger, and it burns to the deep soul, devours the earth and increase, and set on fire on the foundations. And I will heap, pagpapatong-patungin ko, heap is yung pagpapatong-patungin. I will heap disaster upon them. I will spend my arrows on them. They shall be wasted. Yan na yung sinasabi ng Panginoon. I will cut them to pieces. Nagkaganti ang Panginoon sa dulo. Sabi ng Panginoon, vengeance is mine and recompense for the time when their foot slip. For the day of their calamity is at hand and their doom comes swiftly. Yan. So, yung katwiran na sinasabi natin na ini-instill ko sa inyo, lahat lang yon ay makukuha natin sa Panginoon. Kaya, lagi niya tayo, siya na mismo ang nag-declare o naglatag, ito na ang klase ng pamumuhay ninyo. Na kapag, alam niyo ba nakalagay sa Bible, sa kasulatan ni Moises, na kapag dadaan ng matanda, ang mga bata magbabaw sa harapan nila. Ito nyo? Kaya nga nung binabasa natin yung awit, lahat ng kautusan ng Panginoon talagang matuwid, dalisay. Ha? Ang salita ng Panginoon. Yan. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precept of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord are pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules or the judgment of the Lord is true and altogether righteous. Kaya wala kang pwedeng itapon sa salita ng Diyos dahil perfecto yun, malinis yun, matuwid yun. Kaso nahilit tayong kumuha ng sarili nating batas para yun ang sundin natin. Kaya nakita nyo yung mga bansa, lahat ng bansa kasama ang Pilipinas, bakit patuloy tayong gumagawa ng mga batas? Kaya tayo gumagawa ng batas kasi patuloy na mga hinahadlangan natin yung iba't ibang mga criminality. Paglitaw ng bagong technology, maglalagay na naman tayo ng mga cybercrime. Pero kung pag-aaralan mo, lahat yung nakasulat na sa Biblia. Yung basic na kautusan para doon. Ano yun? Huwag kang kukuha. Hindi sa'yo, huwag kang magsisinungaling. Ano lang yung mga basic? Huwag mo asawahin na hindi mo asawa. Okay. Nakita nyo? Pero in spite that, tinan nyo, no? Yan yung katuwiran ng Diyos. Pero pinapakita ng Roma chapter 1, bakit matigas ang Panginoon? Bakit matigas ang Panginoon pasunurin sila sa kautusan? Kasi yun ang tama. At kapag hindi sila sumunod doon, kasalanan yun. Lalo silang mananagot sa Panginoon, di ba? Bakit gano'n? Kasi nga bumagsak na ang tao sa kasalanan. At ang kasalanan, kung babasahin ng Bible, nalalagay sa ating laman. The work of the flesh. Yung desires ng flesh. Nandito. Pwede mo mapagtagumpayan ang work of the flesh dahil meron kang inner soul.
Ito yung ginagawa ng mga Hindu. Di ba? Mga fasting sila, nagaganon para. Pero totoo hindi yun. Deception ng Diablo yun. Ang tunay na makapagtatagumpay tayo ay yung tanging kautusan lang ng Diyos na susundin natin. Yun lang ang So, ma-overcome natin yan kapag totally susundin natin ang matuwid na kautusan ng Panginoon. Pero ang katotohanan, yung nasa Roma 8:1. Ayun. For God, sabi niyan, for the law, sa 3, for God has done what the law was weak, for God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. O ano daw ang hindi magawa ng kautusan dahil sa kahinaan ng laman. Di ba? Sabi ng Panginoon. Di ba? Magdasal kayo, sabi ng Panginoon, bago siya hulihin. Tapos ano sinabi ng Panginoon? Gusto ng kalooban, pero mahina ang laman. Tulog na ito. Hindi natin ma-overcome yung desire ng laman natin. Yan ang meaning ng law. Hindi ka pwedeng isalba. Matuwid yung law para pasunurin ka, pero hindi ka makasunod dahil sa kahinaan ng iyong laman. Isang law lang na hindi natin malampasan, ano yan? Hindi law ng Diyos. Law ng pagbangon sa umaga, sa alarm. Pag nag-ring na, papatayin ko lang ko. Real life ka na. Tapos pag nakita mo late ka na, nagmamadali ka na. Ha? So ito ay nakagandahan loob ng Diyos nung sinugo niya ang kanyang anak. Kaya nga yung sinasabi natin kanina sa Romans chapter 10, kaya maintindihan na natin na hindi talaga tayo perfecto at patigas na pinasusunod ng Diyos ang Israelita, maging tayo doon sa kautusan dahil para tayo ay maging matuwid at katanggap-tanggap sa Kanya. Yung uri ng pamumuhay natin ng mga Israelita nung panahon na yon. Pero naliwanagan tayo, yung sa Romans chapter 3, walang nakasunod ni isa man, walang naging mabuti, walang naghahanap sa Diyos. Bagsak tayo lahat. Or all have sinned, nakalagay sa Bible, lahat ay nagkasala. At patuloy pa rin nagkakasala. Kahit na may kautusan, nahirapan pa rin silang sundin. No? Ito ngayon ang sinabi ng Panginoon. Kaya gumawa ang Panginoon ng panibagong katuwiran. Ito ngayon ang napakadakila. Hanggang ngayon, hindi natin lubos maisip yan. Ano yung hindi natin lubos maisip? Magiging matuwid ka sa harapan ng Diyos sa lumang tipan kapag kumpleto mong masunod iyon hanggang sa dulo ng buhay mo. Maraming points dyan, lagi kang bagsak. Diba? At ang nakagawa lang nyo, alam ko sino? Si Jesus Christ lang, from the beginning. May pinanganak siya hanggang sa siya ang perfectong nakasunod. Kaya nga siya sinabi ng Panginoon, this is my son, I am well pleased. Now, lubos. Kasi lubos din niya nasunod. Kaya nga niya nabigkas ko na sa inyo kanina na sinabi ng Panginoon, it is finished. Di ba? Sabi ng Panginoon, it is finished. Ang umpisa noon, alam niyo kung anong umpisa noon? Sabi ni John the Baptist, nung makita niya ang Panginoon, nakilala niya. Sabi niya, ikaw dapat ang magbautismo sa akin. Ano sabi ng Panginoon? Hindi, ikaw ang magbautismo sa akin in order to fulfill all righteousness. Naintindihan niyo? Upang matupad natin ang lahat ng katuwiran. Ano yung lahat ng katuwiran? Yung gusto ng Diyos na mangyari at sundin ng Panginoon sa Kristo. Umpisa sa bautismo. Kahit na siya ang mas mataas ang posisyon kaysa kay John the Baptist, nung pasakop siya dahil kalooban ng Diyos Ama yun, na magpabautismo siya, sinunod niya lahat yun. Hanggang sa makarating sa dulo, sinabi niya, finish. Kunin mo na ang ating kaluluwa. Siya lang yun. Ngayon, ito ngayon yung
kamanghamanghang karunungan ng Diyos na sinasabi natin dito. Ngunit, ang panibagong katuwiran na nagmumula sa Diyos, sabi ng Panginoon, ay sa pamamagitan ng pananampalataya. But the righteousness based on faith. Tingnan natin sa Romans chapter 3. No? Yan. Sabi ni Apostol, patuloy na pinapaliwanag ni Pablo. But now, ngayon, the righteousness of God has been manifested. Ngayon, inihahayag ng Diyos ang kanyang katuwiran na hiwalay sa kautusan, apart from the law. Although the law and the prophets bear witness to it. Kahit na ang kautusan at ang mga propeta ay sumasaksi o nagpapatotoo tungkol dito sa panibagong katuwiran ng Diyos na inihahayag. Ano yung katuwiran na yon? The righteousness of God through faith in Jesus Christ. So, naintindihan nyo ba yun? Na ikaw ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pananampalataya, hindi sa gawa. Yung hinahanap ng Diyos na dapat gawin mo ng matuwid hanggang sa dulo, wala nakagawa nun. Pero ngayon, naglitaw ang Diyos ng panibagong katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya, at sa pananampalataya, ikaw ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Ha? Mag-justify ka, malilinis ang kasalanan mo, magiging matuwid ka pa sa paningin ng Diyos, sa pananampalataya lang. Di ba amazing? Lord, hindi mo na ako parurusahan. Even ngayon, halimbawa, tumanggap na tayo sa Panginoon. Isa nagkakamali ka ba? Pero matuwid ka pa rin sa Panginoon. Oh. Bakit? Kasi nga nakalagay sa Bible, nariyan pa rin si Jesucristo bilang tagapamagitan sa atin. Patuloy na namamagitan ng Panginoon sa Ama para sa atin. Iyon ang gawain ng high priest. Nakita niya? Kaya yung binasa natin sa Hebreo chapter 10, sa pamamagitan ng isang sakdal ay sa isang hain na ginawa ng Panginoon, ay nagiging ganap niya ang mga taong, o napapaperfecto niya ang mga taong lumalapit sa Diyos. Iyon ang kadakilaan ng ginawa ng Panginoon. Sakop lahat ng kasalanan, kahit na yung later on, dahil minsan bumibigay tayo, nakakagawa tayo ng kasalanan, sakop pa rin yun. Katulad ni Pedro, di ba sabi ng si Pedro ay tumanggap na sa Panginoon, di ba? Pero nung ang Panginoon ay paalis na, ano sabi ng Panginoon? Kakailaan mo ako 3 beses bago tumilaw ka manok. May salita ang Panginoon doon, ang sino mang magkaila sa akin sa lupa, ikakaila ko rin siya sa harap ng aking Ama at sa harap ng aking mga anghel. Kaya siguro hinanap ng Panginoon 3 times siya mag-confess. Di ba? Nung muling lumitaw ang Panginoon, sabi ng Panginoon, hiniibig mo ba ako? Kaya siguro nirequire siya ng Panginoon na 3 beses din siya mag-confess kasi 3 beses din siya nag-deny sa Panginoon. Pero sinabi ng Panginoon yun. Ha? Sa course ng panahon, bago i-crucify ang Panginoon sa Kristo, sinabi na ng Panginoon sa Kristo kay Pedro, Peter, Satan wants to sift you. Alam niyo ba yung sift? Gusto kanyang salain. Ibig sabihin, gusto kanyang subukin sa harap ng Diyos Ama. Inalaw ng Diyos yun. Yun, yung pagtanggi niya, yun na yun. Pero ang sagot ng Panginoon doon, but I have prayed for your faith. But I have prayed that your faith will not faint not. Pinanalangin na kita
na magkita na ang Panginoon sa Ama na yung pananampalataya ni Pedro ay huwag tuluyang bumagsak. At sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay nakabalik, palakasin mo rin ang iyong mga kapatid. Nakita niyo? Iyon yung tibay ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Pag inaalay na ng Panginoon ang pag-ibig niya sa mga maliligtas, totoo may kasiguraduhan yun dahil mamamagitan at patuloy na mamamagitan ng Panginoon sa lahat ng kanilang kahinaan. Dito ngayon yung malalaman yung salita ng Ama nung nagawa na ng Panginoon yung crucifixion at naialay niya na yung kanyang dugo doon sa krus, no? Ewan ko kung nasa Jeremiah 31 yon. Isa sa mga favorite verse natin to, 31. I will make, yan. Yan, sabi ng Panginoon, pag nangyari yung gagawin kong panibagong covenant, ito yung covenant sa dugo ng Panginoon sa Kristo. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, declares the Lord, I will put my laws within them, and I will write it into their heart, and I will be their God, and they shall be my people. And no longer shall each one teach his neighbor and each brother, saying, Know the Lord, for they shall know me from the least to the greatest, declares the Lord. Ito ngayon ang masarap. I will forgive their iniquity, and I will remember their sins no more. Nakita niyo? Kaya yun nakalagay sa Bible, yung sa sakripisyo ng Panginoon, once and for all, ay napapasakdal o napapaperfecto niya yung mga taong gustong manumbalik sa Diyos. Totally, 100% wala na silang liability na sasagutin sa Panginoon. Kasi ang promise ng Father, pag ginawa ko itong bagong covenant na to sa dugo ng aking anak na si Jesucristo, totally makiklense ang kanilang mga puso, mababayaran ang kanilang mga kasalanan, at hindi ko na aalalahanin. Kaya confident na sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans 8:1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala na sa kahatulan ang sinumang na kay Jesucristo. Ngayon, dito na tayo matatapos. Ito ngayon yung tricky na sinasabi ko. Paano nangyayari ito sa pangangaral ng mabuting balita? Doon sa Romans chapter 10. Ngunit, sabi ni Apostol Pablo, galing sa panulat ni Moises, ngunit, ang katuwiran, sa verse 6, na naaayon sa pananampalataya, ito ang sinasabi. Huwag mo sasabihin sa iyong puso, sinong aakyat sa langit upang ibaba si Kristo. Kanina, kay Moises, sinong aakyat sa langit parang kunin yung salita doon at ibaba sa lupa upang aming marinig at sundin. Diba? Sinong pupunta doon sa ibayo ng dagat para kunin yung salita at dalhin dito upang marinig at sundin? Pero ang interpretations ni Pablo, si Kristo pala yun, yung salita na yun. Naintindihan niya, si Kristo. Ayun, ang tanong, base dyan sa sulat na yan, ang tanong, sinong aakyat sa langit para kunin yun? Wala. Siya mismo ang bumaba. Yan ang kagandahan. Ang purpose para marinig. Pag narinig mo, ano magiging bunga? Doon ka ngayon magkakaroon ng pangunawa at pagkatapos, magkakaroon ka ng pananampalataya. At kapag ikaw ay
nagkaroon ng pananampalataya, maliligtas ka. Dito yung sinasabi ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believe, kanino? In Jesus Christ, will not perish but have everlasting life. Alam niyo yung sa salita na yun? Dire-diretso yun. Pero itong ginagawa ginagawa ng mga theological school na lumitaw ngayon, yung mga Reform, mga Calvin, meron silang sequence na ginawa dyan bago ka maligtas. Yung tinatawag nilang order of salvation. Ordo salutis. Ang sa kanila, ma-born again ka muna. Hindi. Ang sa kanila, piliin ka muna ng Diyos bago pala lang yung sanlibutan. Pagkatapos ay i-regenerate ka, muli kang born again ka muna, tsaka ka lang magkakaroon ng pananampalataya. Nakita niyo? Hindi raw pwedeng mananampalataya ang hindi nare-regenerate. Sa salita ng Panginoon. Di ba sa salita ng Panginoon? Whoever believe, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believe. Dire-diretso. Sa Romans 10:17. Di ba? Ano sabi ng Romans 10:17? Saan galing yung faith? The moment na marinig mo yung salita ng Diyos, faith comes by hearing. Pag na-hear mo ang salita ng Diyos at nakaunawa ka, ang sabi ng Biblia, natuto ka, nakaunawa ka. Kasi yung salitang hear, hindi lang marinig na parang parang tunog. Sa konsepto ng Hudyo. Sa kanila, pag sinabing hear, narinig mo at naintindihan mo. Para sa atin ngayon. Intindi ba? Ibig sabihin ng hear. Naintindihan mo ba? Yan ibig sabihin. Pag in English ko, you heard it. Di ba? Hindi lang narinig yung tunog. Naintindihan. At kapag naintindihan, susunod ka na. Yung hindi nakaintindi, hindi talaga susunod yun. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kapag naintindihan mo yung salita ng Diyos, kasi merong miracle doon. Kung naintindihan nyo. Nalagi ko sinasabi sa inyo. Pag narinig, di ba? Pag narinig, faith comes by hearing the Word of God. Yung faith, malayo pa yun. Ang sinasabi ng Bible, when you hear the Word of God, ano ang unang dapat dumating sa iyo when you hear the Word of God? Na dapat mangyari? Ito yun, ito yung sinasabi ng Panginoon. Bago ka makalapit sa Panginoon, 6:44. Ito yun. Everyone who has heard. Ito yun. Pagkatapos ng heard, matuto. Kasabay ng pagkatuto, ano yun? Unawa. Ang unawa, hello? Intindihin nyo to, ha? Ang unawa ay galing sa salita ng Diyos. Totoo yun. Proverbs 2. Ayan. Ang karunungan ay galing sa bibig ng Diyos. Ang kaalaman ay galing sa Diyos, sa bibig ng Diyos, at understanding, pag-unawa. Pero merong miracle dyan sa pag-unawa. Ano ba yung pag-unawa? Na sinasabi ng Bible, pag naunawaan nyo. Saan ikinukumpara ng Diyos yun? Sa kanyang salita. Sa madaling sabi, saan nanggagaling yung pag-unawa? Dahil nag-iisip ka, nag-aaral ka. At kapag pinag-aaralan mo yung salita ng Diyos, diretso magkakaunawa ka. Saan galing? Tama, sa salita niya. Pero
Sino ang nagbibigay ng pangunawa? Ang Diyos. At sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ha? Unawain niyo to. Ano yan? Ayan, we receive the Spirit not of the world, but the Spirit who is from God. Kapag tayo nakatanggap ng Espiritu ng Diyos, ano mangyayari? That we might understand. Siya nagbibigay, ang Holy Spirit ang nagbibigay. At ano ang Holy Spirit na nagbibigay ng pangunawa sa atin? Ayon sa Bible. Ayon sa paliwanag ng Bible. At sino may control nun? Ha? Ito yan. Ang may control, Diyos Ama. Ayan, yung pag-unawa, iyon yung liwanag na sinasabi ng Biblia, na sinasabi ng Diyos, magliwanag ka sa madilim. Magliwanag. Siya nagka-declare, magliwanag ka sa dilim. O parang sinasabi ng Diyos, makaunawa ka. At yung salita lang yun, ay Espiritu yun. Kaya nakalagay yun, for God who said, let light shines out of darkness. So saan siya nag-shine? Has shine in our heart. So saan sinabi ng Diyos, yung liwanag na yun, na magliwanag? Sa puso. In order to give light of knowledge. Ano yung light of knowledge na yun? Understanding. Sa kalwalatian ng Diyos na makikita mo sa harapan at sa mukha o sa katauhan ni Jesus Christ. Kaya yung pag-unawa, hindi galing sa iyo. Hindi ko nag-aaral ka. Hanggat hindi ibinibigay ng Diyos yung pag-unawa na yun. Pero yun ay nakatuon saan? Sa salita pa rin niya. Doon sila umiikot sa salita, sa Espiritu, sa Diyos. Kasi pag wala ka sa salita, wala ka sa kautusan, akala mo lang yun. Balik tayo ngayon dito sa sinasabi. Sa Roma chapter 10. Sinong akit sa langit upang kunin ng ibaba si Jesus? At sinong lulusong sa kalaliman upang ibangon siya sa mga patay? Ngunit ano sinasabi? Ang salita ay malapit sa iyo kasi bumaba na si Jesucristo, nagsalita na, di ba? Iyon ay nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ang salita ng pananampalataya na aming pinoproclaim. Paano mo maintindihan ito? Na yung tao ay tunay na may faith. Ang sample dyan si Pedro. At yung knowledge si Pedro, hindi instant nung dumating sa kanya yon, kundi mahabang panahon na wala pa si Kristo, sila ay nag-aaral na nakautusan. Inaabangan nila kung sino yung lilitaw na yon. Nung lumitaw si Jesucristo, na-discern nila na ito pala yung sinasabi ng kasulatan, di ba? Nagagating. Pero lubos, hindi pa nila nakikilala kung anong klase siya dahil kada miracle, namamanga sila. Sino ba itong taon to na pati hangin at saka tubig at bagyo, nakakapagpatigil? Sino ba itong tao na to pati patay, binuhay? Unti-unti nagpapakilala. So sa ganun para nakilala nila ang Panginoon. Then later on, nagsalita na ang Panginoon sa kanila. Sino ako sa tingin ninyo? Ang sagot ni Pedro, ikaw ay ang Mesiyas, ang anak ng buhay na Diyos, the Son of the Living God. Sinabi niya yun. Di ba? Sinabi niya yun. Pero hindi sa kanya galing yun. Pero alam niya yung sinasabi niya na si Kristo yun. Pero malinaw, sinabi ng Panginoon, hindi galing sa laman at dugo yan, kundi galing sa Ama yan. Pero sinabi niya yun, di ba? Ito ngayon yun, sinasabi ng Panginoon.
Verse ni Pablo. But if you confess with your mouth, ito yung confession, ito yung true confession. But if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, ano ang verdict? Ligtas ka. Naintindihan niyo? At paano ka naging ligtas? Kasi naniwala ang puso mo at nag-confess ka. Pero saan galing yung confession na yan? Yung tunay na confession, saan galing yan? Sa Diyos. Dahil ang Diyos binigyan ka ng tamang kaunawaan patungkol kay Jesus. Iyan ang confession na hinahanap ng Diyos. Madali mag-confess ang tao. Hindi ako si Kristo. Pero yung tunay na kaalaman na na-produce sa kanyang puso at isipan, nagawa ng Diyos, na sinabi ng Diyos, magliwanag ka sa puso niya. Iba yun. At yun, hindi tatalikod sa Diyos yun. Kasi kilala niya sa kaibuturan ng kanyang puso na binigyan siya ng pangunawa ng Diyos. Binigyan siya ng pangunawa ng Diyos na itong taon to, iba to. Hindi lang to anak ni Maria. Tunay ito na galing sa langit. Na kaysa kinukumpisan ng maraming tao. Sabi mo, ano sasabihin ng tao na to na galing siya sa langit at siya ang tinapay ng buhay na bumaba sa langit? Kaya sabi ng ibang tao, sira ulo to eh. Nagsabi sa kanya. Sabi naman ng ibang tao, hindi sira ulo yan. Hindi insane yan. Ganyan ba manalita ang insane? Makita nyo? May nakakaunawa, mayroong hindi nakakaunawa. Pero sinasabi ko, yung tamang pangunawa, bigay ng Diyos yun. Kaya pag naunawaan mo, nakilala mo na sa ganung pangunawa ang Panginoon sa Kristo, magpasalamat ka kasi ang banal na Espiritu ay dumating na sa buhay mo. Yun yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2. We did not receive the Spirit who is from the world, but we received the Spirit who is from God, that we might understand. Kailan ka nagkaroon ng understanding? Matapos na ikaw ay tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Amen. So, yung confession mo, iyon ang confession of faith. Doon magkakatotoo yung sinasabi ng Biblia, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Kasi naiintindihan niya na kung ano yung kanyang narinig. Hindi niya lang naiintindihan dahil narinig niya, kundi binigyan siya ng pangunawa ng Diyos para maunawaan niya. Amen. So, yan ngayon ang miracle ng pagkakaparito ng Panginoon sa sistema ng grace at faith. Hindi natin maintindihan yan dahil sinabi ng Hebreo, look unto Jesus, the author. Siya ang may akda. Author and finisher of our faith. Siya ang may akda ng... Kaya yung faith hindi galing sa atin kasi hindi tayo may akda nun. Ang may akda ang Panginoon. Gawa nila yan. Yan ay ginagawa nila sa buhay natin. At kapag iyon ay na-produce, yung tunay na gawa na yon, at naunawaan mo na nangyayari na sa buhay mo, magkakaroon ka ng kumpiyansa na talagang ang Diyos ay kumikilos sa buhay mo. Diyan mo na rin maunawaan yung parable ng sower. Yan yun. Yung tumubo. Di ba? Yung mga tumubo, yan yung nakaunawa. Na pinaliwanag niya Apostol Pablo. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Ang Diyos ang nagpatubo. Hindi kami nagpatubo kahit na anong ganda ng aming pag-aalaga dyan, pagsasalita. Pag hindi pinatubo ng Diyos yan, o hindi binigyan ng understanding ng Diyos yan, hindi mananatili yan sa iglesia.
aalis at aalis pa rin yan. Amen? Okay? So, yan na ngayon ang, kaya maunawaan mo na ngayon yung sinasabi ng righteousness that comes by faith through Jesus Christ. Hindi tayo magiging righteous nahiwalay tayo kay Jesus Christ. Kaya tayo nagiging righteous dahil tayo ay na kay Jesus, na siya ang totally sumunod ng perfecto sa kalooban ng Ama. At the same time, siya rin ang nag-sacrifice para linisin ang lahat ng ating mga kasalanan. So, ibang wisdom yan, hindi wisdom ng mundo yan. That you are, yan yung kinikwento sa lumang tipan kay Pedro. By his faith, he was counted righteous. Sa faith ni Abraham, ang pananampalataya ni Abraham ay ibinibilang sa kanya ng Diyos na katwiran. Kaya pag doon mo lang nabasa yan, hindi mo maintindihan Ngayon, naintindihan natin dahil sa pagdating ng Panginoon sa Kristo sa bagong tipan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Panginoon tayo tumayo. So, pag bulay-bulayan niyo uli yan, dahil hindi mo daling isipin ng mga bagay na yan. Maluwalatiin ka sa napakalalim na karunungan at kaalaman, Panginoon. Pero patuloy kami nagagalak sapagkat lubos namin naunawaan na iyang mga bagay na yan talaga ay gawa mo, yan ay panukala mo, yan ay purpose mo, Panginoon. At maunawaan lang yan sa pamamagitan ng mga paliwanag ng mga apostol at sa salita ng Panginoon sa Kristo. At ang lubos namin kinagagalak sapagkat totoong nangyayari yan, Panginoon, na hindi nakikita ng sanlibutan sapagkat unang-una, hindi sila nagsisisampalataya sa iyo. Iwalatiin ka, Panginoon, sa lahat ng bagay at lahat ng kadakilaan at karunungan na mula sa iyo. Purihin ka in Jesus' name. Amen and amen.